Sa isang tahimik at masayang tagpo, isang binata kasama ang kanyang ama ay namimingwit sa isang ilog. Nagpapalitan sila ng tawa habang nagkwekwentuhan at umiinom ng coke. Nag-e-enjoy sa kanilang bonding moment. Tila perpektong araw ng mag-ama. Pauwi na sila, masaya at may kwentuhang nagaganap. Habang kinakausap ng ama ang kanyang asawa tungkol sa kanilang tagumpay sa pangingisda, biglang sumulpot ang isang mabilis na SUV sa kanilang lane. Ang sasakyan ay umiwas sa isang nakaharang na kotse. Nagulat sila at hindi nakaiwas. Bumangga ang kanilang sasakyan at nagpagulong-gulong sa kalsada. Tumigil ang oras sa gitna ng kaguluhan. Duguan at sugatan, nag-check sila sa isa't isa. Akala nila ay ligtas na sila, ngunit may isa pang paparating na truck na bumangga sa gilid ng kotse nila, eksaktong nasa panig ng kanyang ama. Sugatan at takot, gumapang siya palabas ng sasakyan para tulungan ang kanyang ama. Ngunit kahit anong gawin niya, hindi na niya ito mailigtas. Hindi siya makagalaw sa kanyang nakita, wala ng buhay ang kanyang ama. Naiwan siyang basag at durog ang kanyang puso. Balikan natin ang kwento ng action thriller film na Disturbia. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-hit ang notification bell para hindi nyo ma-miss ang mga susunod na malulupit na movie recaps. Isang taon ang lumipas. Si Alden ay hindi na ang dating masayahing bata. Punong-puno siya ng guilt at lungkot. Sa isang Spanish class, natutulog siya sa kanyang upuan, pilit na iniiwasan ng mundo. Ginising siya ng kanyang guro at pinapagawa ng final speech. Hindi niya mahanap ang tamang salita at pinagtawanan siya ng klase. Ngunit mas malala pa, sinabi ng guro ang mga salitang tumusok sa kanyang puso. Ano na lang ang sasabihin ng ama mo kung nakikita kanya ngayon? Dito na nag-init ang ulo ni Alden. Sa galit at lungkot, sinapak niya ang guro sa mukha. Nagulat ang buong klase sa kanyang ginawa. Umabot ang issue sa korte. Ngunit nakita ng hukom ang bigat ng pinagdadaanan niya, kaya't pinili nitong bigyan siya ng house arrest sa halip na ikulong. 3 buwang house arrest. Isang pagkakataon para pag-isipan ang kanyang buhay. Kinabukasan, dumating si Detective Parker sa bahay ni Alden upang ikabit ang bago niyang ankle bracelet. Isang makintab na gadget na magbabantay sa bawat galaw niya. Walang paligoy-ligoy ang babala ni Detective Parker. Kung lalampas ka sa boundary ng higit sa 10 seconds, mag-aalerto ang mga autoridad. Kaya manatili ka sa loob ng bahay. Tumango lang si Alden, kunwaring walang pakialam. Ano ba naman ang ilang buwan sa bahay? Isip niya. Pagkaalis ni Detective Parker, napansin ni Alden ang isang pamilyar na pangalan. Si Officer Gutierrez, na walang iba kundi ang pinsan ng kanyang Spanish teacher. Pero hindi siya masyadong nag-alala. Sa isip ni Alden, magiging masaya ang mga araw niya sa paglalaro ng video games at pagbili ng bagong music sa iTunes. Ngunit mabilis din niyang napagtanto na hindi magiging madali ang buhay ng naka-house arrest. Ilang sandali pa, pumasok ang kanyang ina, dala ang malasakit at inis. Hindi ka pwedeng magpakatamad dito, sigaw nito, sabay putol sa lahat ng kanyang online subscriptions. Hindi pa doon natapos, pinutol din niya ang power cord ng TV ni Alden. Gumawa ka ng mas makabuluhan, dagdag niya bago siya umalis para magtrabaho. Naiwan si Alden sa bahay, tulala at naiinis. Anong gagawin ko ngayon? Si Alden ay tila nagpapakalunod sa pagiging tamad. Dahil walang magawa, nagsisimulang mapansin ni Alden ang mundo sa labas ng kanyang bintana. Ang inip at pagkakabagot ay unti-unting humahantong sa isang mas malaking kwento na maglalagay sa kanya sa panganib at magpapakilala sa kanya ng mga sikreto sa paligid niya. Habang nakatulog siya sa sofa, bigla siyang nagising dahil sa ingay ng mga tumutunog na truck at boses ng mga tao. Nagdududa, sumilip siya sa bintana. May bagong pamilyang lumilipat sa bahay sa tabi nila at sa gitna ng kaguluhan, isang dalaga ang agad nakakuha sa kanyang pansin. Ang boring na house arrest ni Alden ay biglang nagkaroon ng kaunting kulay. Habang nakatingin sa bintana, nag-iisip si Alden tungkol sa kanyang bagong kapitbahay. Pero hindi nagtagal, tumunog ang doorbell. Agad siyang tumakbo pababa para buksan ang pinto. Sa pag-asang may maganda siyang bisita, ang bumungad sa kanya ay isang nag-aapoy na supot ng dumi ng aso. Sa labas, isang grupo ng pasaway na bata ang nagtatawanan sa kanilang kalokohan. Galit na galit, hinabol niya ang mga bata. Pero bago pa siya makalayo, bigla niyang naalala na naka-house arrest pala siya. Biglang napahinto si Alden. Naka-red light na ang bracelet. Napatakbo siya pabalik ng bahay, habol hininga at umaasang hindi siya mahuhuli. Pero hindi siya pinalad. Biglang tumunog ang sirena. Dumating si Officer Gutierrez at mukhang hindi natuwa sa nangyari. Sinabihan siya na hindi na dapat ito mauulit. Determinadong hindi na maulit ang kanyang pagkakamali, gumawa si Alden ng improvised boundary system gamit ang mga tali sa bakuran para siguraduhing hindi siya lumampas muli. Habang inaayos ang mga tali, muling napukaw ang kanyang interes nang makita ang bagong dalaga mula sa kapitbahay. Agad siyang nagtungo sa dating opisina ng kanyang ama sa taas, nagmamasid mula sa bintana. Bago pa siya masyadong madala sa kanyang paninilip, tumunog muli ang doorbell. Sa pagkakataong ito, si Ronnie, ang kanyang matalik na kaibigan, ang bumungad. Sabik na ipakita kay Ronnie ang kanyang bagong pinagkakaabalahan. Binigyan siya ni Alden ng rundown tungkol sa kanilang mga kapitbahay. Una, si Robert Turner, isang tahimik at matandang lalaki na bihirang makihalubilo kahit kanino. Sunod, ang mga pasaway na bata na tila may misyon na guluhin ang buhay ni Alden. At syempre, ang highlight, ang bagong dalaga sa tabi. Habang nagkukwento, pareho silang napahinto nang makita ang dalaga sa kanyang pool. Parehong napanganga si Alden at Ronnie habang ito'y lumalangoy, literal na gumagawa ng alon sa kanilang araw. Biglang natanong ni Ronnie kung bakit hindi pa niya ito nililigawan. Napatingin si Alden sa kanyang ankle bracelet. Ang dahilan kung bakit hindi siya makaporma sa dalaga. Kinahapunan, si Alden ay nakaupo sa porch, umiindak sa pagkabagot habang sinusubukang tanggapin ang bagong realidad ng kanyang buhay.
buhay sa house arrest. Biglang dumating ang kotse ng bagong kapitbahay sa kanilang driveway. Agad tumayo si Alden, nagmamadaling pumunta sa mailbox, kunwaring nahihirapan kunin ang mga sulat. Nagtagumpay ang kanyang plano. Lumapit ang dalaga, nakangiti at tinulungan siya. Agad na sinimulan ni Alden ang pakikipag-usap. Nagpakilala siya at tinanong ang pangalan ng dalaga. Catherine, sagot nito bago tumalikod at naglakad papunta sa kanilang bahay. Natuwa si Alden at napangiti. Ramdam ang tagumpay sa kanyang ginawa. Kinagabihan, habang nakahiga sa sofa, napanood ni Alden ang isang nakakakilabot na balita. Isang nawawalang tao ang hinahanap at may detalye na tumutok sa kanyang atensyon. Ang suspect ay huling nakita na nagmamaneho ng isang 1960s Ford Mustang na may dent o gasgas sa kaliwang bahagi. Parang may kiliti sa kanyang utak. Parang nakita ko na yon, bulong niya sa sarili. Ang pagkabagot ni Alden ay biglang napalitan ng matinding kuryosidad. Ang mundong dati limitado sa loob ng kanilang bahay ay unti-unting nagiging mas malaki at mas delikado kaysa sa kanyang inaakala. Tumunog ang alarm sa telepono ni Alden. Ang gabi-gabing paalala niya. Oras na para panoorin si Catherine habang ginagawa ang kanyang stretching routine mula sa bintana. Nagiging creepy neighbor vibes na talaga si Alden. Ngunit ngayong gabi, may kakaibang nangyari. Biglang pumasok ang ama ni Catherine sa kanyang kwarto, galit na galit, at pinagalitan siya. Hindi malinaw kung bakit, ngunit ramdam ni Alden na dapat hindi na siya nakatingin. Napalingon siya sa kabilang kapitbahay, kay Robert Turner. Doon niya napansin ang isang nakakakilabot na detalye. Ang kotse ni Robert, isang 1960s Ford Mustang, may dent sa kaliwang bahagi. Parehong-pareho ito sa inilarawan sa balita. Napatigil si Alden. Ang kaba ay bumalot sa kanya. Kinabukasan, sinimulan ni Alden ang umaga sa pagbabasa ng dyaryo, naghahanap ng karagdagang impormasyon tungkol sa nawawalang babae. Habang binabasa niya, mas lalong gumulo ang kanyang isipan. Agad niyang tinawag si Ronnie upang tumulong sa kanyang bagong misyon. Pinag-aralan nila ang mga detalye at nadiskubre ang nakakakilabot na koneksyon. Ang pagkawala ng babae ay halos kapareho ng serye ng pagpatay sa Austin 3 taon na ang nakalilipas. 7 katawan ang natagpuan sa bahay ng killer, ngunit ang suspect ay biglang nawala na parang bula. Habang pinag-uusapan nila ang mga posibilidad, si Catherine ay biglang lumabas sa kanyang pool. Siyempre, napako na naman ang atensyon ni na Alden at Ronnie sa kanya. Hindi nila mapigilan ang pagtitig hanggang sa mahuli sila ni Catherine. Agad silang nagtago na parang mga guilty na bata. Sumilip ulit si Alden pero nahuli ulit siya. Muling nagtago ang dalawa at hindi alam kung ano ang gagawin. Ang awkward moment ay biglang naputol nang tumunog ang doorbell. Natigilan sila. Agad silang kinabahan. Pagkatapos ng ilang saglit ng pag-aalinlangan, binuksan nila ang pinto. Nandoon nga si Catherine, nakatayo ng may kumpiyansa at ngiting may alam. Hindi na siya naghintay ng imbitasyon, dumiretso siya sa loob na parang may-ari ng bahay. "Nice place," sabi niya. Nililibot ang tingin sa magulong kwarto ni Alden habang ang dalawa ay nagkukumahog sa paglilinis. Napanganga si Ronnie habang si Alden ay nagpipilit magpanggap na kalmado. Masyadong mapanuri si Catherine para hindi mapansin ang magulong eksena sa kwarto ni Alden. Napatingin siya sa desk at nakita ang binoculars. Hinawakan niya ito at ngumiti ng may halong biro. "So, anong gamit nito?" tanong niya na parang alam na ang sagot. Napatigil si Alden at Ronnie, bakas ang mukha nilang namumula sa hiya. Pilit nag-iisip si Alden ng palusot. Actually, ginagamit namin yan para sa, surveillance," sagot niya, halatang kinakabahan. "Surveillance?" Tumango si Catherine, sabay taas ng kilay. Hindi siya kumbinsido. "Sa kapitbahay namin," biglang sabat ni Ronnie. "Sa tingin namin, mamamatay tao siya." Biglang nagseryoso ang mukha ni Catherine habang ikinukwento ni Alden ang tungkol kay Robert Turner. Ang Mustang na may dent, ang balita tungkol sa nawawalang babae, at ang kahalintulad na pattern ng Austin killer. Napalitan ng matinding interes ang kanyang ngiti. Sa halip na mabuking sa pagiging creepy spy, si Alden ay aksidenteng nakabuo ng grupo ng mga batang investigador. Ngayon, silang tatlo, si Alden, Catherine at Ronnie, ay sabay-sabay nang nagbubuo ng isang mapanganib na palaisipan. Ang simpleng pagkabagot ni Alden sa house arrest ay unti-unting nagiging isang delikadong misyon. Pero bago pa nila may dissect ang sitwasyon, biglang lumabas si Robert mula sa garahe, dala ang Mustang na ngayon ay malinis at walang kahit anong dent. Napatulala si Alden. Hindi makapaniwala, napatanong kung paano niya agad nagawa yon. Habang nakatingin si Catherine sa garahe, tila casual pero seryoso. Sinabi nitong may nakita siyang Longhorn skull sa loob ng garahe. Napatigil si Alden. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Naalala niya na ang Texas murder ay may Longhorn skull din. Dahil sa mas lumalalim na ebidensya, mas lalong naengganyo si Catherine na tumulong kay Alden. Ilang oras na silang nag-iimbestiga nang biglang sumuko si Ronnie. Dramatikong nahiga sa sulok. Sa pagtulog ni Ronnie, naiwan sina Alden at Catherine na magkasama. Ang tahimik na sandali ay naputol nang dumating si Robert sa kanyang bahay. Nabalik ang atensyon nila sa bintana. Ngunit hindi nag-iisa si Robert sa pagkakataong ito. Isang babae ang bumaba mula sa kotse niya. Sa loob ng sala, nagbukas sila ng bote ng alak at nagsimulang sumayaw ng dahan-dahan. Tahimik na pinapanood ni na Alden at Catherine ang eksena. Hindi nila alam kung dapat silang maghinala o mainggit. Ang tagpo ay tila normal.
hanggang sa kinuha ni Robert ang isang kutsilyo. Seryosong tinutok nila ang camera, ang puso nila'y bumibilis. Habang dahan-dahang lumapit si Robert sa babae, hawak ang kutsilyo, napahawak si Catherine sa braso ni Alden. Puno ng kaba, hindi makakilos ang dalawa. Ngunit sa halip na isang nakakatakot na krimen, kinuha lang ni Robert ang price tag sa likod ng damit ng babae at maingat itong pinutol gamit ang kutsilyo. Sabay na huminga ng maluwag sina Alden at Catherine, natatawa sa sarili nilang takot. False alarm, sabi ni Alden, umiling habang pilit pinapakalma ang sarili. Ang tensyon ay napalitan ng isang nakakatawang sandali. Tumawa silang dalawa at sa pagtatawanan nila, nagkatinginan sila ng matagal. Ang sandali ay tila perpekto para sa isang halik. Hanggang sa biglang gumalaw si Ronnie, nagmamadaling bumangon mula sa pagkakatulog. Napangiwi siya at sinabing pinapauwi na siya ng mom niya. Si Alden, pilit na nagpapaka-gentleman, inalok siyang ihatid pabalik. Nang dumating sila sa harap ng bahay, nagtagal pa sila, parang naghihintay ng tamang sandali. Pero iniwan siyang hanging ni Catherine, ngumiti lang at pumasok sa bahay. Napabuntong hininga si Alden, tahimik na umuwi, talunan. Pagbalik niya sa bahay, napansin ni Alden ang mga batang prankster sa kwarto nila, nakatipon habang nanonood ng Viva Max TV. Napailing na lang si Alden at natawa sa nakita. Nag-iisip kung paano makaganti sa mga bata. Ngunit biglang napako ang atensyon niya pabalik sa bahay ni Robert. Tumigil ang kanyang paghinga nang makita niya ang babae mula kagabi. Mukhang balisa ito, tumatakbo sa loob ng bahay ni Robert, parang tumatakas. Agad niyang kinuha ang kanyang camera, sinubukang kumuha ng ebidensya. Ngunit biglang nagka-aberya. Umilaw ang flash ng camera na nagbigay ng liwanag sa kanyang kwarto na parang isang spotlight. Napatigil si Robert. Tumitig ito diretso sa bintana ni Alden. Agad na sumubsob si Alden sa ilalim ng bintana, ang puso niya ay tumitibok ng mabilis. Kinuha niya ang telepono at tinawagan si Ronnie, kinakabahan at nanginginig habang ikinukwento niya na pinatay ni Robert ang babae. Sinabi pa niya na nakita siya ni Robert. Bigla siyang natahimik, ang boses niya ay nanginginig sa kaba. Ngunit laking pagtaka niya nang tumingin siya sa gilid ng bintana, nakita niya ulit ang babae. Tahimik na lumabas ng bahay ang babae, naglakad papunta sa kanyang kotse at umalis na parang walang nangyari. Hindi mapakali si Alden buong gabi. Ang iniisip niyang ebidensya ay biglang naging tanong. Ano ang totoo? Niloloko ba siya ng kanyang utak? Kinabukasan, bumaba si Alden para kumain ng agahan, pero antok na antok pa rin siya mula sa walang tulog na gabi. Kumuha siya ng pagkain sa fridge, sinarado niya ang pinto, nang biglang nakita niya si Robert Turner. Nandoon sa kusina nila, natayo malapit sa kanya. Nanigas si Alden, ang puso niya ay muling bumilis. Hinawakan niya ang kutsilyo, sabay tanong kung anong ginagawa niya dito sa bahay nila. Ayan ka na pala Alden, sabi ng kanyang ina na masayang masaya. Si Robert, tinulungan akong ayusin ang flat tire ko kagabi, kaya inanyayahan ko siyang mag-almusal bilang pasasalamat. Nanatiling tahimik si Alden, pero ang utak niya ay gulong-gulo. Ang nararamdamang kaba ay lalo lamang lumakas habang ang lalaking minamanmanan niya ay nakatayo mismo sa kanyang bahay. Ang atmosphere sa kusina ay nakakakilabot. Tahimik na nakatayo si Robert, umiinom ng kape, ngunit ang matalim niyang mga mata ay panakanakang tumititig kay Alden, habang ang ina niya ay pilit naging mabait kay Robert. Si Alden naman, pabalang na sumasagot bago tuluyang umakyat papunta sa kanyang kwarto. Kinuwento niya ang lahat kay Catherine. Sinabihan siya ni Catherine na huwag masyadong maging paranoid, baka iniisip niya lang ang mga bagay na gusto niyang makita. Siguro hindi naman siya tumatakas, baka nagkataon lang. Habang naghahanda si Catherine para umalis, nabanggit niyang may party siya mamaya. Parang sinaksak si Alden. May kung anong selos ang umusbong sa kanyang dibdib. Kinagabihan, naririnig niya ang tawanan, ang musika, at ang saya mula sa kabilang bahay. Ngunit ang saya niya ay napalitan ng inis nang makita niyang may isang lalaki na yumakap kay Catherine. Napuno ng selos si Alden. Sa desperation na makuha ang atensyon ni Catherine, inilabas niya ang kanyang stereo at binomba ang Lovin' You ni Tanisha Kelly sa pinakamalakas na volume. Agad itong narinig ng lahat sa party na nagtawanan sa naririnig. Lahat ng atensyon ay napunta sa bintana ni Alden. Napahiya si Catherine. Gulat at galit, umakyat siya sa bintana ni Alden, kinuha ang kanyang iPod at tinakot siyang itatapon niya ang iPod kung hindi ititigil ang kabaliwan niya. Nag-aalab ang tensyon habang nagtalo sila, pero habang nag-uusap, biglang bumuhos ang emotion ni Alden. Nasabi niya ang lahat, ang nararamdaman niya para kay Catherine, ang lungkot niya sa kanyang sitwasyon, at ang frustration niya sa pagiging nakakulong sa bahay. Biglang lumambot si Catherine. Hindi niya alam kung dapat ba niyang isipin na si Alden ang pinakamatamis na tao o ang pinaka-creepy. Sa huli, pinili niya ang una. Nawala ang galit at napalitan ng isang matamis na sandali. Sa wakas, naghalikan sila ng may emotion at kasiguruhan. Habang si Alden at Catherine ay magkasama, biglang nawala ang saya nang makita nila si Robert Turner mula sa bintana. Hinahatak nito ang malalaking bag papunta sa garahe. Mukhang mabigat at may bakas ng dugo, kahina-hinala. Ang kilig ay agad napalitan ng kaba. Napatigil sila at muling bumalik ang kanilang pagdududa. Kinabukasan, gumawa sila ng plano. Si Catherine ang magbabantay kay Robert at susundan ito sa hardware store, habang si Ronnie ang maghahanap ng paraan para makuha ang door code ng garahe para mabuksan nila ito. Sa una, maayos ang lahat. Sinusundan ni Catherine si Robert ng palihim. Nagkukunwaring nagbabrowse ng mga paninda sa hardware store. Ngunit biglang
naglaho si Robert. Napansin niya itong wala na sa kanyang paningin. Nabigo at naiirita, bumalik si Catherine sa kanyang sasakyan. Ngunit bigla siyang hinarang ni Robert, nakatayo sa harap ng kanyang kotse. Sa una, normal ang kilos ni Robert. Nakipag-usap siya ng magalang, ngumingiti pa. Ngunit habang tumatagal, may kakaibang bigat sa tono nito. Pagkatapos, may malisyosong ngiti si Robert bago mabilis na kinuha ang susi ng kotse ni Catherine mula sa ignition at sumakay sa passenger seat. Biglang bumigat ang hangin sa silid, waring nagbibigay babala. Umupo si Robert ng komportable, ngunit ang malamig at kalkulado niyang tingin kay Catherine ay nagbigay ng hindi maipaliwanag na tensyon. Sinabi niyang alam niya ang ginagawa nila ng kanyang mga kaibigan na tila isang babala na hindi maaring baliwalain. Ipinaalala niya ang halaga ng kanyang privacy at mariing ipinahiwatig na mas mabuti kung titigil na sila bago pa sila makaabala ng ibang tao. Pagkatapos ng sandaling iyon, iniabot ni Robert pabalik ang susi. Ang mensahe niya ay malinaw. Tahimik na umalis si Catherine. Kitang-kita sa mukha ni Catherine ang takot at kaba. Alden, kailangan na nating tumigil. Ngunit si Alden at Ronnie ay nanatiling tahimik. Halatang nag-iisip kung titigil ba sila o hindi. Kinagabihan, hindi pa rin mapakali si Alden. Determinadong alamin ang katotohanan, gumawa siya ng improvised device na mag-stream ng camera feed niya diretso sa kanyang TV. Bagamat simple at medyo DIY ang setup, gumagana ito. Habang inaayos niya ang koneksyon, isang malakas na pagkatok sa pinto ang gumulat sa kanya. Bumungad si Ronnie, hingal na hingal at halatang balisa. Naiwan ko ang phone ko sa kotse ni Robert, sabi nito. Halos hindi makahinga. Nanlumo si Alden. Alam niyang delikado ang sitwasyon pero wala silang choice. Agad silang gumawa ng mabilis na plano. Si Ronnie ang papasok sa garahe ni Robert para kunin ang phone. Dala ang camera ni Alden bilang backup. Si Alden naman ang mananatili sa bahay upang mag-monitor gamit ang kanyang bagong setup. Pagpasok ni Ronnie sa garahe, agad siyang natigilan. Amoy patay, bulong niya sa camera. Ang boses niya ay nanginginig. Habang iniikot ang camera, natutok ito sa isang malaking bag na may mga bakas ng dugo. Lumapit si Ronnie kahit nanginginig at hirap huminga. Alden, may dugo na tumatagas dito, sabi niya. Halos masuka sa masangsang na amoy. Ang tensyon ay lalong tumindi habang unti-unti niyang nilapitan ang bag. Ngunit bago niya ito masilip ng husto, biglang nagsara ang pinto ng garahe. Sinabi ni Ronnie na parang may ibang tao sa loob. Biglang nagpanic si Ronnie, pumasok sa loob ng bahay, hinahanap ang pintuan palabas. Isang malakas na kalabog ang pumuno sa paligid, sinundan ng nakakabinging katahimikan. Sa monitor, naglaho ang feed ng camera, napalitan ng static. Bago ito tuluyang nawala, narinig ni Alden ang mga nakakakilabot na sigaw ni Ronnie. Puno ng takot, binaliwala ni Alden ang kanyang house arrest boundaries. Agad niyang kinuha ang isang baseball bat at tumakbo papunta sa bahay ni Robert. Pagpasok niya sa bahay, handa na siyang harapin ang kung anuman ang naghihintay sa kanya. Ngunit bago pa siya makakilos, agad dumating ang mga pulis, dinakip siya agad. Habang nakaposas, pilit na nagpapaliwanag si Alden, ang boses niya ay nanginginig sa desperasyon. Paulit-ulit niyang binabanggit ang bag na may dugo. Sinabi niyang nawawala si Ronnie at idiniin na may mga bakas ng dugo sa garahe. Lumabas si Robert mula sa loob ng bahay, kalmado at mukhang walang alam. Sa kabila ng desperasyon ni Alden, halata ang pagdududa ng mga pulis. Ngunit sa huli, napilitan silang tingnan ang garahe dahil sa tindi ng kanyang sinasabi. Sa pagkadismaya ni Alden, ang bag sa garahe ni Robert ay hindi ebidensya ng isang nakakasindak na krimen. Sa halip, laman nito ay isang patay na usa. Ayon kay Robert, nabangga raw niya ilang araw na ang nakaraan. Bagamat mukhang makatwiran ang paliwanag, naiwan si Alden na gulong-gulo at nagdududa sa sarili. Dismissed agad ang insidente ng mga pulis, pero si Alden ay hindi ligtas mula sa galit ng kanyang ina. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko sa iyo, Alden, sabi ng nanay niya, puno ng inis. Inabisuhan siya ng mga pulis na kailangang humarap si Alden sa korte kinabukasan dahil sa paglabag niya sa kanyang house arrest. Upang ayusin ang sitwasyon, nagdesisyon ng nanay ni Alden na pumunta kay Robert para humingi ng tawad, umaasang mapigilan nito ang posibleng kaso. Samantala, si Alden ay umakyat sa kanyang kwarto, puno ng frustration at guilt. Tumingin siya sa bintana at nakita niya ang kanyang ina na pinuntahan si Robert para komprontahin. Biglang tumunog ang kanyang telepono. Nabasa niya ang mensahe na tingnan ang TV sa kanyang likuran. Biglang lumabas sa video si Ronnie pero parang wala itong malay. Napansin niya na parang nasa loob ito ng kanyang closet. Linapitan niya at binuksan ito. Nakita niya ang katawan ni Ronnie. Grabe ang kaba habang nilapitan ito. Biglang sumigaw si Ronnie, tuwang-tuwa sa ginawa niyang prank kay Alden. Naiirita sa prank ni Ronnie, nilabas niya ang lahat ng inis na nararamdaman. Alam mo ba kung ano ang pinagdaanan ko? Akala ko patay ka na, sigaw niya. Sinabi ni Ronnie na ayaw niyang lumabas sa bahay ni Robert habang nandoon ang pulis dahil baka hulihin din siya. Sinabi pa niya na tingnan muna ang video na nakuha niya sa loob dahil makikita doon kung paano siya nakalabas sa bahay. Bumalik si Alden sa bintana para tingnan ang kanyang ina na kausap si Robert. Habang nakaplay ang footage ni Ronnie, napansin ni Alden ang isang kakaibang detalye, isang anino sa likod ng air vent sa background. Agad niyang zoom ang frame at ang kanyang hinala ay naging mas nakakakilabot kaysa sa inaasahan. Isang bangkay ng babae. Biglang sumigaw si Alden at tinawag si Ronnie. Ang nanay naman ni Alden, walang kamalay-malay sa panganib, humingi ito ng paumanhin kay Robert. Ngunit bago siya makaalis, isang mabilis na hampas ang nagpabagsak sa kanya. Tuloy pa rin ang sigaw ni Alden. Narinig ito ni Ronnie sa baba at sinubukang tumingin sa taas ng hagdan. Biglang lumabas si Robert sa kanyang likuran at hinampas si Ronnie ng baseball bat. Agad itong nawalan ng malay. Ang kaba ni Alden ay napalitan ng adrenaline. Nailagan niya ang
ang malakas na hampas ni Robert. Tumakbo siya pababa para i-trigger ang alarm, pero si Robert ay nasa kanyang likuran. Pinilit ni Alden na lumaban upang makatakas. Tumakbo siya palabas, tinangkang abutin ang boundary ng kanyang bahay. Ngunit si Robert ay naharang siya. Isang malakas na suntok ang nagpabagsak kay Alden. Tuluyang nawalan siya ng malay. Nagising si Alden na nakatali at nakatape ang bibig. Sa harap niya, si Robert, kalmado pero nakakatakot ang tono, ay nagsimulang ilahad ang kanyang plano. Ikaw ang pagbibintangan sa lahat ng ito, sabi niya. Ang ngiti niya ay puno ng kasiguruhan. Walang maniniwala sa isang bata na sumuway sa house arrest. Dagdag pa niya na ipapalabas niya na si Alden ang pumatay sa kanyang ina dahil sinisisi siya sa pagkamatay ng kanyang ama. Habang detalyado niyang inilalahad ang kanyang plano, biglang narinig nila ang boses ni Catherine na tumatawag sa ibaba. Hinampas niya ang mukha. Agad siyang tumakbo palabas ng kwarto, natagpuan si Catherine sa hagdan. Magkasama nilang nilabanan si Robert sa isang tensyonadong sagupaan. Sa gitna ng kaguluhan, nagawa ni Alden na itulak si Robert sa railing ng hagdan. Ang kalaban ay bumagsak pababa. Tumakbo sina Alden at Catherine papunta sa kwarto. Sinarado ang pinto at kinalas ang tape na nakagapos kay Alden. Ngunit si Robert ay hindi pa tapos. Binutas niya ang pinto gamit ang baseball bat. Wala nang natitirang oras. Tumalon sina Alden at Catherine mula sa bintana ng kwarto, diretso sa swimming pool ni Catherine. Basang-basa at hingal na hingal, humarap si Alden kay Catherine. Sinabihan niya si Catherine na tumawag ng pulis. Kailangan niyang hanapin ang nanay niya. Tumango si Catherine habang si Alden ay tumakbo pabalik sa bahay ni Robert. Ang takot niya ay napalitan ng determination. Oras na para tapusin ang bangungot na ito. Pagpasok niya sa bahay, naglakad si Alden ng tahimik ngunit mabilis. Ang kanyang puso'y tila sasabog sa kaba. Ang mga pasilyo ay sobrang tahimik. Nagdadala ng mas mabigat na tensyon. Sa isang bahagi ng bahay, natuklasan niya ang isang nakatagong pinto. Binuksan niya ito at napasok siya sa isang kwarto. Ang mga dingding ay puno ng mga tropeyo mula sa mga biktima ni Robert. Mga gamit, litrato at mas madilim pang mga bagay. Napatingin siya sa mesa at nakita ang mga gamit ng babaeng nawawala. Ang kanyang bag, susi at telepono. Doon niya napagtanto ang nakakakilabot na katotohanan. Ginaya ni Robert ang babae upang linlangin siya. Habang nasa loob si Alden, dumating si Officer Gutierrez sa eksena, alerto dahil sa alarm mula sa ankle bracelet ni Alden. Maingat siyang pumasok sa bahay, handa sa anumang panganib, ngunit hindi siya nagtagal. Sa isang mabilis na galaw, nabali ni Robert ang leeg ng opisyal, iniwang tahimik ang lugar. Samantala, sa basement, nagpatuloy si Alden sa kanyang paghahanap. Ang mga lagusan at lihim na daanan ay tila maze, puno ng madilim na kwento ng mga biktima ni Robert. Sa dulo, nakita niya ang kanyang ina, nakatali at sugatan ngunit buhay. Napuno ng ginhawa si Alden habang mabilis niyang pinutol ang mga lubid na nakatali sa kanyang ina. Ngunit bago pa sila makaalis, biglang lumitaw si Robert. Galit na galit, hinablot niya ang nanay ni Alden at itinapon ito sa dingding. Nagpatuloy ang brutal na laban. Ang lakas ni Robert ay tila hindi matitinag. Pinipilit si Alden sa dingding, ang kanyang mga kamay mahigpit na nakahawak sa leeg nito. Ngunit sa isang sandaling puno ng tapang, biglang sumugod ang nanay ni Alden. Napasigaw si Robert, nawalan ng balanse at nakuha ni Alden ang pagkakataon. Duguan at halatang nanghihina. Sa wakas, naitabig ni Alden si Robert papunta sa isang sirang bahagi ng sahig. Bumagsak si Robert pababa, diretso sa isang nakakakilabot na pool na puno ng tubig at mga bangkay ng kanyang mga biktima. Tahimik ang paligid, isang tanda na sa wakas, tapos na ang laban. Agad na pumunta sina Alden at ang kanyang ina palabas, hingal na hingal, ngunit puno ng pasasalamat na buhay pa sila. Kinabukasan, dumating si Detective Parker sa bahay ni Alden. May bahagyang ngiti siyang ibinigay habang tinanggal ang ankle bracelet ni Alden. "Deserve mo ito," sabi niya, halatang humanga sa tapang ni Alden. Walang inaksayang oras si Alden. Sa unang pagkakataon sa ilang linggo, tumawid siya sa boundary, dumiretso sa bakuran ni Catherine. Walang pag-aalinlangan, niyakap niya ito at hinalikan ng may pagmamahal. Ang saya at ginhawa mula sa kanilang tagumpay ay malinaw sa kanilang mga ngiti. Sa wakas, nagkaroon sila ng ideya para sa konting revenge para sa mga prankster na bata sa tapat ng bahay ni Alden. Tumawag si Alden, kunwaring taga-cable company, at siniwalat sa mga magulang ng mga bata ang sekreto nilang panonood ng Viva Max videos. Ang resulta, isang kaguluhan na nagbigay kina Alden at Catherine ng walang tigil na tawanan. Mag-subscribe para sa iba pang mga video tulad nito. I-on ang notifications at iwanan ang like para suportahan ang channel. Maraming salamat po sa panunood ng recaps natin to.